Sa kabila ng paninibago ng karamihan sa bagong setup ng electoral practices ng BARM, naging mapayapa ang kinalabasan sa kabuuan ng paghahain ng Certificate of Candidacy at Manifestation of Intent to participate sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM. Approximately around 550 po, personnel within the BARM compound and the outside of BARM compound po. Opo, yan po yung guidance ng ating Regional Director, si Police Brigadier General Romeo Macapas, na to make sure the smooth filing po ng COC from the regional level, from the district and other party list po. So far, very peaceful po, na walang naitala na insidente since Monday po. Since start po ng filing, that's November 4 until ngayon pong araw to, November 9 po. Generally peaceful po. Lunes, November 4, formal na nagsimula ang filing, kung saan mismong si COMELEC Chairman George Garcia ang siyang nanguna sa pagtanggap ng mga dokumento ng mga nais lumahok sa halalang parlamento. Umaga ng Lunes, naghain ng kandidatura ang Moro Ako Party na pinangunahan ni Atty. Najib Taib na siyang presidente ng partido. Basta sa amin, we will conduct the election base doon sa 25. Basta hindi 32, nakasama dapat ang Sulu. We will conduct the election base sa 25. Basta as far as the community is concerned, we will conduct the election because that is the mandate of the Commission to enforce and administer election laws. We have nominees from Basilan, Cotabato City, and even in the special geographical areas which are now being into 8 municipalities. Sa pangalawang araw, tahimik muna para sa mga political parties pero tuloy-tuloy ang filing of COC sa mga distrito. Sa ikatlong araw naman, naghain ng kandidatura ang United Bangsamoro Justice Party na pinangunahan ng kanilang party president at kasalukuyang chief minister ng BARM na si Alhaj Murad Ibrahim. So, today marks a very historical event for the Moro Islamic Liberation Front, or MILF, as the United Bangsamoro Justice Party officially filed its manifestation to participate in the first regular election for the Bangsamoro Parliament this coming May 12, 2025. Sunod-sunod naman na naghain ang mga partido ng Pro Bangsamoro sa pangunguna ni Member of Parliament Don Luong, Bapa Party sa pangunguna naman ni Moli Minister Muslimin Sema, Mahardika sa pangunguna ni Party President Ustad Adib Tan Miswari, BARM Grand Coalition na pinangunahan naman ni Dato Abdul Rahman Rubil Mangudadato, anak ng mag-asawang Maguindanao del Sur Governor Bay Maria Mangudadato at dating Sultan Kudarat Governor Teng Mangudadato. Habang naghain din ang Raayat Party ni na MP Jose Lorena at ang United Advocates for Settler Communities o ONE-ASC sa pangunguna ng dating barangay chairman ng RH1 Cotabato City na si Peter Morales. The Regional Parliamentary Political Party, as of now, mayroong na-approve na 10 regional parties, no? At out of the 10, ang nag-file na is 6. Just a while ago, nag-file yung pang-6 na regional political parties. So last day ngayon, so we're expecting that the 4 other approved RPPP will be filing before 5 p.m. in the afternoon. The filing of candidacies of UBG phase 25 candidates for parliamentary districts and the 40 nominees for the party representation seats signifies a transformative change in the Bangsamoro ballots and ballots, and from armed struggle to electoral struggle. And we are willing to sacrifice ourselves in a peaceful manner in serving the people of the Bangsamoro and also of the Republic of the Philippines. BGC ang platform
namin is unity talaga. Nakikita mo naman ninyo sa amin na very equal yung distribution namin ng aming partido. Dahil yun nga, naniniwala kami na dapat ang Bangsamoro, maski sa Basilan ka man, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, at Maguindanao del Sur, ay lahat tayo magkapatid. If you want to be represented in the Bangsamoro Parliament, you help, support, and advocate with the advocacies of the Moro Ako Party. And ultimately, when the proper time comes, because we are not company, you help and support the Moro Ako Party. Para sa parties concerned, we want one Bangsamoro. Then during wala pang organization ng rakyat, kasi hindi pa naman kami nagpa-party, yung grupo na yan is organized. So, after our trip to parliamentary visit to London, nung sabi na kailangan party talaga yung ma-organize, gumagawa na kami, we formed the Bangsamoro People's Democratic Party. Actually, yung initial namin, kung hindi sana naalis yung Sulu, nasa 60 plus kami. Kung talaga yan, may form talaga yan na legit. May mga pictures sila. Sa kabuuan, may 8 regional political party ang nakapaghain ng kanilang manifestation of intent to participate sa first parliamentary election sa BARM, habang may 109 na nakapaghain para sa mga kandidatura sa mga distrito, 5 sa SGA BARM, 10 sa Tawi-Tawi, 14 sa Basilan, 41 sa Lanao del Sur, 24 sa Maguindanao del Norte, at 15 naman sa Maguindanao del Sur. Ilan sa mga kilalang naghain ng kandidatura sa pagka-representative ng mga distrito ay sina former MILG Minister at BARM spokesman Atty. Najib Sinarimbo, former MOLE Minister Romeo Sema, incumbent Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakua, dating COMELEC Chairman Sheriff Abbas, at Deputy Minister ng MILG BARM na si Dr. Ibrahim Ibay at si MP Attorney Ishaq Mastura na nirepresenta ng kanyang tatay na si dating Congressman Mike Mastura. Panawagan nun natin, una, gawin nating mapayapa at orderly yung election na ito. Pangalawa ko, yung election dapat hindi nagiging source ng away. Kasi ito ho ay democratic process na talagang nakasaad sa Constitution at lahat tayo nagkasundo na ganun ang pagpili ng ating mga. So dapat walang away doon. Pangatlo ho ay dapat malinaw yung advocacies ng mga kandidato at yung mga political parties natin para mas matulungan natin yung mga kababayan natin na pumili kung sino yung karapat-dapat na mamuno sa kanila. Actually, yung pagtakbo nandun na yun. Yung pag-udyok, if you're willing to serve your constituents through political means, then you have to run for any position, political position. Otherwise, you don't have any vehicles to ride on delivering your wish to your constituents. Sabi ko kay Pes kanina, sabi ko medyo mixed feeling kasi dati ako yung nagre-receive ng COC, lalo na sa Manila, medyo bibo yung COC filing natin sa Maynila. So ngayon naman, ako naman yung magpa-file. So medyo mixed yung feeling. Bagamat may agam-agam sa pagkansela ng gagawing parliamentary elections at i-reset na lang ito, ay tuloy-tuloy ang paggulong sa nakatakdang mga schedules ng COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, wala umanong magbabago hanggat walang batas na nilabas na makakaapekto sa kanilang mga schedules. Mula sa Cotabato City, ako si Ferdinand Cabrera, Rappler.